Hi mga Wolves! Ito na lang po tayo sa lesson natin on how to do one-on-one RBP. Naalala niyo yung last lesson natin, which is about the burger. Kung ano yung component ng RBP. Diba? Bun, patty, at bun. Ngayon, unang bun tayo, which is the mind setting. Mind setting. Ano ba yung importansya ng mind setting? The importance of mind setting is parang maka-create ka ng suitable environment ba? Parang yung environment na akma kung sino man yung kausap mo. Kung negosyante environment. Kung may pangangailangan environment. Kung estudyante environment. Kung bata environment. Ganon yung mind setting. To have this kind of atmosphere and to create the need. Naalala ko nung medrep kami, sinasabi palagi ng mga bossing namin, create the need. Dito naman sa atin, of course, we're not creating the need because they already have the need. We just need to know their needs or the deep why. We just need to know the deep why of every person because iba't ibang tao, iba't iba kasing pangangailangan eh. Kunyari, lalaking bata at lalaking matanda. Lalaking bata, 3-year-old kid, iba yung pangangailangan niya. Bigyan mo siya ng Ferrari, yung red, yung kotse, pinakamahal, Lamborghini, o ano pa man, hindi niya magugustuhan yun. But, bibigyan mo siya ng lollipop, at iba't ibang toys, gustong-gusto niya yun. Whereas on the other side, yung matanda, bigyan mo siya ng lollipop, itatapon sa'yo ulit yun, magka-diabetes pa yun. Tama? Pero kung bigyan mo siya ng Lamborghini, Ferrari, di ba? Magiging masaya siya. So, that's what I'm saying. Iba't ibang tao, iba't ibang need. So, dito sa mind setting, dito natin kukunin yung need nila. Paano? It's a series, unang-una yung sinasabi sa amin, yung funneling, yung bang may dalawang option lang siya. Kasi di ba, sobrang dami ng option sa mundo eh. But you need to have the two option na wala siyang pagpipilian hanggat sa, yung imbudo, alam niyo yung funnel, yung imbudo, di ba? Pagka inaw mo yung tubig, di ba, laki ng imbudo dito sa taas, yung nagka-catch ng tubig, tapos palit. Ganun yung funneling. Ganun yung creating of need and getting of the deep why of a person. Ganun siya. Kumbaga, sa atin kasi, ang tinuturo ko palagi is, naalala nyo kung tinuturo ko, is the prospect list. Kasi dun mo makukuha kung paano siya tirahin eh. Paano siya banggain eh. Ganun eh. And dun mo makukuha kung ano yung posibleng questions niya. Dun sa prospect list. Kaya nga sinasabi ko, sobrang importante ng prospect list. And kung wala mang prospect list, kunyari, cold market, so sa kwentuhan, gaya nga sabi ko, series of questioning, investigasyon kumbaga. So yun, that's the most important part of the RBP. Kasi paulit-ulit mong ibabanggit kung ano man yung deep why niya. Kunyari, OFW, nangailangan ng pera, gusto umuwi ng Pilipinas, di ba? Pumunta sa abroad, magtrabaho, para makaipon, uwi ng Pilipinas, para magnegosyo, at makasama ang mahal. I-sacrifice himself just to have this kind of savings na gusto niya para matupad ang mga pangarap or mapag-aral yung mga kapatid, mga anak, at kung sino pa mga kamag-anak, di ba? So, this kind of need, paulit-ulit mo yung babanggitin sa kanya as you go along the RBP. Kasi, dun eh, yun yung need niya eh, yun yung paulit-ulit mo tirahin sa kanya, that is the soft spot of a person. Kasi kahit na gaano katigas ang shell, there will always be a soft spot in the shell. Tama? So, gaya na ito. So, presentation, kunyari. OFW, di ba? FW. Sir, ilan taon na po kayo nagtrabaho dito sa abroad? Ganyan, serious questioning. 2 years, kunyari. 2 years. Eh, sir, kumusta naman pagtatrabaho? Ako din po, OFW. So, in the mind setting, you need to have that bridge. Kailangan mo makuha ang why niya for you to have that bridge to link to the person. Like, OFW, ako, OFW din ako, di ba?
So sir, OFW din po ako, 8 years na po ako dito sa Singapore. And kumusta naman po? Ako po, hindi mo siya, alam mo na OFW siya, alam mo yung need niya. Pero hindi mo siya sasabihin, kumusta naman po yung mga ipon niyo? May ipon na po ba kayo? Hindi, kasi it could be offensive to a person, tama? So, ikaw, nagkukwento ka ng buhay mo. Yet, ang ikukwento mo sa buhay mo, those things na relevant sa kanya. Gaya ko niya, ako sir, OFW ako, 8 years na po ako dito sa Singapore, and ganun po eh, every month napapadala ako. So, ang ipon ko po, wala talaga. Paano naman pagka dumating yung araw, na tayo naman na nangailangan, di ba? Wala talaga eh, kasi pagkatapos ng buwan, padala. Pera, padala, padala, padala. Ganun. So, ipon, wala. Tapos bayad sa renta, sa bahay, ganyan. Wala. So, siya mismo, if he is an OFW, he will have that kind of thinking, that kind of experience that you have. Kasi, ganun naman talaga ang OFW, di ba? Or kunyari, isang example. Kunyari, gusto niya na magkabahay. OFW din siya. Sir, ako nga po sir, 8 years na ako dito sa Singapore. Pero wala pa akong bahay. Yeah, kasi padala-padala eh. Wala pang ipon, wala pang paano ng bahay. Masarap sana may bahay, no? So, sa ganun, siya mismo magsasabi, oo nga eh, ako din eh. So, doon na yung bridge, doon na yung link. Andun na yung link na mag-ano sa iyo at sa kanya na hindi na siya mag-ano ng wall. Ay, hindi ako makaka-relate dito. So, nawawala na yung wall unti-unti kasi may bridge na. So, yun. That is the mind setting. That is on how to get the person. Okay? So, dito muna mga wolves, sa mind setting muna, and later on, we will have, again, marami pang next time naman, pagbalik natin sa lesson natin, we will have 2 parts dun sa RBP mismo. Okay? And magdi-deal tayo dun sa kitaan and sa closing. So, this has been your Alpha Wolf, signing off. To God be the glory.